Mainit na balita. Dinedegrade nila yung issue ng bangag si Marcos. Makinig kayo na mabuti. Si Pangulong Duterte ay isang matibay na sandigan at pag nagsalita ay hindi huyan out of nowhere o kinukuha lang yung salita niya sa hangin. Meron po yang pinanggagalingan. Nung una niyang sinabi na bangag si Marcos, mantakin mo, presidente nagsabi sa isang tao na kandidato na yan, adik yan. Ang lupit nun, durog. As in, durog na durog si Marcos nung time na yon. Kailangan ma-counter ni Marcos yun. How did he do that? Through the video. Kinounter niya. Kailangan merong lumabas na peke. Para yung sinasabi ni Duterte ay magmukhang peke. Lumantad na ang spy ni Marcos. Nako po. Ay nako. Napaghahalataan. Alam nyo mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Matagal ko na sinasabi sa inyo na talagang mag-iingat po tayo. Lalong-lana po sa mga dating loyalista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling, pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo kung paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon nadiskubre na kaliwat kanan ng pagnanakaw ng kanilang pamilya. At sa ngayon nga, nahatulan pa yung kanyang pamilya, yung kanyang, I think, yung kanyang nanay na meron pang kaso na kinakaharap ngayon, di ba? Meron pang mga guilty verdict na ng hukuman. And yet, napabangon niya yung kanyang pangalan at sa sobrang pabangong ginawa niya, mantakin mo, nakipag-unity team ho ang Duterte. Ganun niya na pabango. Mantakin mo yun ha. Ganun niya na manipulate. Aminin na natin. Kaya nga, aminado naman po si BP Sara Duterte. Nabudol din siya, di ba? Ibig sabihin, he was able to manipulate people believing na maayos ang kanilang pamilya. Ganun po siya. Yun ang kanyang masteral degree. Ika nga, yan ang kanyang PhD, di ba? Yung manggago, mambudol. Ibig sabihin, magaling sila sa propaganda. So, in line with that, sa tingin ko talaga yung mga estilo na nangyayaring fake news o kaya yung mismong video at yung mga taong nagkarga niyan, ika nga, ay sabi ko nga sa inyo, budol yan. Maniwala kayo sa akin. Simula pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ayaw nyong maniwala. Nagagalit pa kayo. Kesyo, ang dami nyo pa sinasabi sa akin. Ang dami nyo sinasabi sa mga banateros. Pero una pa lang, amoy na amoy ko na yung ganyang galawan. Galawang Marcos yan eh. At kanina, napatunayan natin na talagang galawang Marcos itong lintik na issue na ito. Mamaya ipapakita ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano yung kanilang style na ginawa sa kamera kanina. Ang lupit, sinasabi ko sa inyo, ang lupit ng pag-establish kay Pebbles. Mantakin mo ha, si Pebbles Talakera, kita naman po natin yung baliktaran na yan, tapos kita natin yung kanyang mga kasinungalingan at alam nyo naman, may akusasyon pa yan. Hindi ko na lang babanggitin pero tanong nyo na lang sa ibang vlogger, may akusasyon pa dyan. O itanong nyo na lang sa mga taga-Japan. Naku, ayaw ko na lang magsalita. Ayaw ko na lang magsalita. Pero alam ko ang istorya niyan dito sa Japan. Lahat ng mga kakilala niyan dito, sinabi na sa akin kung ano ang karakas ni Pebbles dito sa Japan. Alam ko po. Hindi na lang ako magsasalita dahil mahirap na. Alam mo naman ngayon sa gobyerno, tila si Pebbles na ang standard ng katotohanan. Si Pebbles na ang standard ng karunungan. Sabi nga ito lang masasabi ko dyan. Ha? Birds. Ha? Birds with the same feather, pack together. Ay, hindi. Iba yun. Ha?
Sa madaling salita, pagka magkakarakas, pag pareho sila, magsasama talaga yan. Oh. Alam naman po natin kung anong karakas ni Pebbles, inamin naman niya yan, dati pa. Oh, dati niyang daw ginagawa yun, pero di ako naniniwala. Walang pagbabagong magaganap sa tao unless ito'y hipuin ng banal na espiritu, ika nga. Hindi magbabago, hindi kaya magbago ng tao. That is impossible. That's beyond impossibility. Unless God moves. Sabi nga, unless gumalaw sa buhay mo ang Panginoon, diyan ka lang magbabago. Hindi mo kaya magbago. Kaya yung sinasabi nilang, nako, dati siyang ganire, tapos ngayon, hindi na daw. Puta, maniniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Maniwala kayo sa akin. Kalokohan yan. At no wonder, bakit bumalik siya kay Marcos? Alam na natin, magkapareho ng karakas eh. Oh, baka magkasama pa yung nako, hindi ko na lang sasabihin ha, pero baka magkasama pa yan. Oh. At ngayon, napatunayan natin na talagang meron silang binuong script. At eto masama, mga kababayan. Eto masama. Na sana ngayon nare-realize yun na. Kaya lang, tila yung iba bulag pa rin eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, hindi ako gullible. Basta ang Banateros, hindi gullible. Hindi ako gullible. Maniwala kayo sa akin. Hindi, ako ang tinasabing mataas ang radar sa mga ganyan. Hindi ako basta-basta nabubudol, naloloko, o nauuto. Yan ang tandaan ninyo. Sinasabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo sa dating loyalista na ngayon nagpapanggap na anti-Marcos. Alam mo ang Marcos, kayang magtanim niyan ng fake news. Kaya niyang magsabi kabilang bakod tapos mag-pretend na kaaway niya sarili niya. Tapos kayo maniniwala. Maniwala kayo sa akin, ganyan ang mga Marcos. Kaya nga, alam mong strategy nila? Paa-atake sila ng paa-atake. Tapos si Marcos kunwari magpapaawa, magpapaganyan. Parang inaapi ako. Style nila yan. O, panoorin natin itong parte ng Tricom kanina, ay kahapon, dito kay Pebbles. So, ito panoorin natin. Nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. So diyan, dinedegrade nila yung issue ng bangag si Marcos. Sinasabi nila, pinaplano pabagsakin siya. Eto, makinig kayo. Makinig kayo ha. Ipapaliwanag ko sa inyo na maigi para maunawaan ninyo at sana bukas ang pag-iisip ninyo. I pray that you open your mind about this. Kasi marami talaga sa atin, madaling-madala, nabudol na kayo noon, nagpapabudol pa rin kayo hanggang ngayon. Eto lang, makinig kayo na mabuti. Si Pangulong Duterte ay isang matibay na sandigan at pag nagsalita ay hindi huyan out of nowhere o kinukuha lang yung salita niya sa hangin. Si Pangulong Duterte pag nagsalita, meron po yang pinanggagalingan. At yung intelligence niya ay isa sa mga strength ni Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Dati siyang mayor. Alam niya ang galawan na ganyan, yung intelligence para makahuli ng kriminal, para makahuli ng taong dapat hulihin. Diba? Diyan po gumagalaw ang galaw ng mga mayor. Nung naging presidente siya, nakita niya lahat yung mga dapat niya makita. At kaya nga po, ito lang, for your information. Okay? Nung una niyang sinabi na bangag si Marcos, hindi nga lang niya pinangalanan noong time na yon, pero meron siyang sinabi na isang kandidato dyan, nagko-cocaine. Nung binanggit niya yon, tandaan niyo it was my first interview. Naging trending po yan, yung online. Alam nyo po ba na ang topic that time, supposedly, nung kami po'y nag-uusap off-cam, ang topic po niyan dapat ay yung tungkol kay Bongo na hindi siya kinokontrol ni Bongo. Kasi si TP nagpalabas sa social media na kesyo, di ba si Pangulong Duterte sumama kay Bongo doon sa filing ng candidacy ni Bongo.
I think it was Vice President pa. Tapos pinalabas ni TP na kesyo kinokontrol down ni Bongo si Pangulong Duterte. Nung gabi na yon, nag-usap po kami ni Pangulong Duterte at nandun din po si Senator Bongo. At ang dapat na interview ko ay gusto niyang sagutin yung tungkol doon sa kinokontrol siya. Yun po dapat talaga ang tema ng interview. Okay? Pero, during the interview, it was recorded. Biglang nagsalita si Pangulong Duterte na may isang kandidato dyan na gumagamit at hanggang ngayon ay gumagamit pa rin. At that time, nasyak ako nun kasi ako yung nag-i-interview at that time eh. Online yun via Zoom. Pagkatapos nung aming recorded video, tinanong ko pa yun. Sabi ko, Mr. President, are you sure na gusto nyong ilabas ito? Kasi alam ko that it's going to be a trending or hindi lang sa trending, talagang masasyak ang taong bayan nun. First time niyang sabihin na gumagamit si Marcos nun. Wala nang iba kasi na tinutukoy dun, obvious na obvious naman. Alam nyo, ang sagot niya, yes. With all the convincing, yes, gusto ko ilabas yan. Wala nang nagawa si Bongo, wala na hong nagawa yung... Kasi at that time, presidente pa siya eh. Wala na hong nagawa ang protocol, wala na. Kasi din, nung tinanong ko, gusto niyo po bang ilabas to? Kasi baka mamaya ilabas ko tapos ipadelete sa akin. So sinigurado ko talaga na ilalabas yun. That was the first time na sinabi niya yan in public. Okay? In public. Pero alam ko na po yun dahil madalas niya na pong nababanggit yun pag nagkikita po kami. So, yun po ang talagang matindi. At because of that, ang tindi po ng niresulta nito. Imagine niyo ang tindi ng talagang mantakin mo, presidente nagsabi sa isang tao na kandidato na yan, adik yan. Ang lupit nun, durug. As in, durug na durug si Marcos nung time na yon. Pero, gumawa sila ng counter. Kasi hindi tumigil yun eh. Yung sinabi na yon, sinundan pa ng rally yun, sinundan pa ng kung ano-ano. Na sinabi ni Marcos, sinabi ni Duterte na si Marcos ay bangag. Sunod-sunod dyan eh. Eto ang isipin ninyo ha. Isipin nyo na maigi to kung bukas lang naman yung pag-iisip ninyo. Isipin nyo mabuti. Ha? Kailangan ma-counter ni Marcos yun. How did he do that? Through the video. Kinounter niya. Kailangan merong lumabas na peke. Para yung sinasabi ni Duterte ay magmukhang peke. Kailangan niya magplant ng mga tao na magsasabing eto yung video. Eto yung video na alam naman po natin sasablay. As a matter of fact, isa po ako sa mga nakakita ng video na yon bago ilabas. Alam mo, sinabi ko, diretsuhan na to. Para ho tayo ay magkaliwanagan tungkol sa video na yan. Alam mo, dun sa taong nagsabi sa akin na ito yung video, nung tiningnan ko yung video, my first reaction, kasi po ako ay editor din. First reaction, hindi yan totoo. Yun kagad ang unang reaction ko. Pero hindi ko na sinabi dun sa taong kausap, nagpakita sa akin. Okay? Hindi ko na lang siya kinontra, pero kasi parang gusto niyang pag lumabas, parang gusto niyang ipashare ko, parang ganon. Hindi ko sinakyan. Dahil alam ko, deep inside my heart, I'm not convinced. Alam mo sinabi ko, para sigurado akong kumbinsedo ako. Ito lang, simple lang sinabi ko. Kung si Duterte maglalabas niyan, susuportahan ko yan. Ipakita nyo yan sa presidente. Kay Duterte. Ipakita nyo yan kay Duterte. Pag sinabi ni Duterte legit yan, then I will support that. Pero pag hindi niya sinabi yon at hindi siya ang naglabas, I will not support that. Deep inside me, yun ang nasa isip ko. Diba? Bakit to kanyo? Hindi ho maglalabas si Pangulong Duterte na kasinungalingan. We all know President Duterte. He has the chance to stay in power. He did not do that. He has that sabihin na nating most yung kanyang trust rating. The highest trust rating
ng isang presidente. Kaya niya nang magrevolusyon, walang aangal dyan, tuloy-tuloy na sana siya. Hindi niya nga ginawa. Kasi si Pangulong Duterte, it's all about legal. Kaya nga, ang hamon ko dun sa tao na yun, ipalabas niyo yan kay Duterte, suportahan ko yan. At itong tao na ito ay malapit kay Duterte. Gets ninyo? Malapit itong, hindi ko na lang papangalanan, hindi ito vlogger. Okay? Linawin ko, hindi ho ito vlogger. Malapit po ito kay Duterte. Kilala mo kung sino ka. Nilapit sa akin yan at yan ang sinabi ko. Ipalabas mo yan kay Duterte and I will support that. That first video na panood ko yan nung ipinakita sa akin yan when I was in Davao. Yan yung istorya niyan. Kaya nga, alam ko na kaagad sa loob-loob ko, oh my golly, huwag niyong ilalabas yan. Dahil alam ko, yan ay pain. Hindi, again hindi ko sinasabi itong tao na ito ay galing kay Marcos. I'm pretty sure, itong tao na to hindi to galing kay Marcos. Pero kung sino man yung nag-feed sa kanya, galing kay Marcos yun. Sigurado ko, that video came from the Marcos camp. I'm not saying it came from Marcos, but definitely it came from the Marcos camp. Alam nyo, hindi ko na lang sinasabi yan nung time na yan kasi alam ko maraming magagalit sa inyo. Iisipin nyo na naman, this is about Maharlika and me. Hindi, this is not about Maharlika. Maybe, kahit nga siguro si Maharlika, na-feed siya ng fake. Again, pwedeng na-deceive din siya. Na hindi lang niya siguro naisip na na-deceive siya. I'm not saying again this is not about me and Maharlika. This is again, wag nyo kaming pag-awayin. Hindi ko aawahin yan. Okay? But I'm pretty sure na may problema dun sa video. At mismong, ayoko na lang magbanggit, yung mismong kumarga ng mga video na yan, yung iba, hindi ho lahat, dinawin ko. Yung mga kumarga ng video na yan, alam ko some of them came from Marcos. One of them is Pebbles. Hindi lang ako nagsasalita, pero I know na merong gagawin tong hindi maayos. As a matter of fact, noong una, nagfi-fishy pa nga ako dito medyo kinakausap-kausap ko pa ito. Tinitingnan ko talaga kung legit ba, ganito, mini-message ko pa siya noon. Tinisigurado ko lang. Diba? Pinapasakay ko. Kunwari magtropa kami na sige. Pero alam ko na noon, may something dito. And ngayon, na-confirm yung something na yun. Eto yun, yung script. Script nila na kunwari ilalabas yung video, tapos bandang huli, may aamin at sasabing fake yung video na yan. Nakuha nyo? At anong purpose niyan? Pabagsakin si Marcos. So, ang nangyari ngayon, dina-downplay nila yung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos. Dina-downplay nila by feeding a fake news na yung video na kasama pa ng fake testimony itong witness na ito na si Pebbles Talakera for the purpose of kasi gusto lang pabagsakin si Marcos. No! Let me be clear. Hindi gustong pabagsakin ni Duterte si Marcos. Ang gusto ni Pangulong Duterte, ituwid ni Marcos yung ginagawa niya. Pero ngayon, parang ang dating, si Duterte ang may kasalanan at gusto niyang pabagsakin lang ang mga Marcos. Parang ganun ang pinalalabas ng kwento na ito. Parang kumukontra lang ang mga Duterte sa Marcos. Hindi. Ilang beses po paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte gusto niya lahat legal. As a matter of fact, he can command. Sa totoo lang, wag na ho tayo maglokohan. Marami sa inyo nagtataka bakit di gumagalaw ang mga uniform personnel. You know why? Kasi hindi gumagalaw si Duterte. Simple lang yun. Sigurado ako, marami dyan, at alam ko yan, marami ho sa uniform personnel are still yung passion nila o yung kanilang pagmamahal ay na kay Duterte pa rin. He can command a revolution but he is not doing it because ayaw niya sa illegal.
Gusto ni Pangulong Duterte lahat daanin sa legal na paraan. Hindi ang pabagsakin ang gobyerno. Ayusin lang. Alam niyo kung bakit? Eto, sasabihin ko na laman sa inyo. Anyway, basta, nung unang rally, i-rewind ninyo, the first launching of Maisog in Davao, I was there. I was invited by PRRD before sumalang siya sa stage. Kasama ko pa si Mocha nun. You would see it, may picture yan. Nilabas ko. Alam ko na ang sasabihin ni Pangulong Duterte bago niya pa sabihin sa stage. Kasi sinasabi niya na sa amin po. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino pa yung nandoon na nagsasabi. But definitely not me, not Mocha, not even June Ebasco. May mga nagsasabi na parang it's time Mr. President, nasa sa inyo na yan, kayo na talaga ang susundin ng tao, kahit polis, kahit sundalo, susundin kayo. Alam mo, sabi lang ni Pangulong Duterte doon sa group of people na nandun, simple lang ang sinabi niya. Ayoko kasi ang makikinabang anak ko, hindi maganda. Alam mo, nung time na yun, dun talaga ako rumispeto sa mamang to. Sabi ko, grabe talaga ito si Duterte. Kaya niya Kaya niyang manguna. Kahit ngayon, lalo na ngayon. Kayang-kaya niyang manguna. Kayang-kaya ng anak niyang manguna. Pero bakit hindi ginagawa? Kasi nga, alam ni Pangulong Duterte na ang makikinabang yung anak niya. Ganon ang delikadesa ni Pangulong Duterte, ganong katindi. Ngayon, etong mga to, yang mga yan, nakikita ninyo, nandyan yan para durugit ang credibility ng mga sinasabi ni Duterte. Kaya ako naiinis. Naiinis ako pag hindi na lang ako nagsasalita. Pag may mga pumapasok na alam kong hindi naman tunay na maka Duterte. Nagpapanggap lang. Ang dami po ngayon. Nahaluan po ang so far itong sila Joey, sila yung iba pang mga vocal ngayon, wala akong problema dyan. Sila po ay talagang tunay na maka Duterte. Pero may mga humahalo talaga na nanggugulo, na nagkikreate ng chaos, misunderstanding. At ito nga ang ginawa nitong isa, sumali, binola yung mga tao, binola yung mga vloggers at nung sinakyan siya, biglang bumaligtad out of nowhere. Kaya ingat kayo sa mga taong pumapasok and they would try to divide the group.